serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas naman ang mga bagong bayani sa harap ng pagsubok. Huwag kang susuko, bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula sa iyo, mula sa iyo, mula sa iyo. Panibagong pag-asa ay mula sa iyo. Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, ako po si classmate Gian Libroho ng DZUP. At ako naman po, si classmate Anthony K. Bagano Jr., ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa ito ang Gandingan Award-winning radio program na kung saan ang mga episode ay ginagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman. Hello classmate Anton, how has it been? Hello, classmate Gina, and it's been good and it's really good to be back after 2 years. Magkakasama na ulit tayo sa pag-discuss ng iba't ibang mga programa at mga serbisyo na ginagawa ng ating mga students. Kasama na rin ang ating mga NSTP faculty patungkol sa kanilang mga projects and programs dito sa UP Diliman. Wow, it has been 2 years na pala, classmate Anton. Parang lumipad lang yung oras, no? So, we're very happy that you're back here at Serbisyong Tatak UP and balikan lang natin din yung nakaraang episode, classmate Anton, dahil wala ka doon. Naming tinalakay ang NCPAG CWATS initiative na woven community, kabuhayan ng kababaihang mananahi at mag-uunan. Ito ay nagbigay daan upang mapataas ang kamalayan ng mga mag-aaral tungo sa livelihood program at pinatibay ang women's empowerment by providing necessary materials, trainings, and equipment for earning higher income. Yes, classmate Gian. At inyo rin na-discuss ni classmate Dale, tinalakay ninyo ang kahalagaan ng needs assessment kung saan natukoy ang kakulangan ng mga makinarya sa pananahi. Binigyan diin rin ang importansya ng pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon tulad ng Quezon City PESO or Public Employment Service Office at ugnayan ng pahinungad upang mas mapalawak ang ating maaabot na tulong. For this day and for this episode ay makakasama naman natin si Assistant Professor Noriza Sadie mula sa Institute of Civil Engineering ng University of the Philippines, Diliman. Siya ay nagtapos ng BS Civil Engineering at MS Environmental Engineering sa nasabing institusyon. Siya rin ay dalubhasa sa Environmental at Energy Engineering, lalo na sa pamamahala ng solid waste, plastic pollution, at environmental sustainability. Dagdag pa rito, ang kanyang research interest ay nakatuon sa mga isyong pangkapaligiran tulad ng waste management at paggamit ng geospatial tools para sa environmental planning. Sa kanyang mga karanasan sa pananaliksik, pagtuturo at paglilingkod sa komunidad, malaki ang kanyang ambag sa pagsusulong ng mga solusyong pangkapaligiran na mahalaga sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. So without further ado, let us all welcome sa Serbisyong Tatak UP si classmate Noriza. Welcome! Ayan, mapagpalang araw sa ating lahat, classmate Gian at classmate Anthony, syempre sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa oras ninyo, classmate Noriza, and for sharing with us your expertise for this episode. Kaya simulan na natin ang ating talakayan. So classmate Noriza, ano ba yung naging inspirasyon ninyo upang magturo ng NSTP? At maaari ba ninyong ibahagi kung anong NSTP CWATS activity yung pinakatumatak para sa iyo dyan sa College of Engineering? Ayan, classmate Gian, no? Nagsimula ako magturo ng NSTP, CWTS, first semester yon, year 2020 to academic year 2020-2021. And ang rason is because there's a need
for NSTP teachers at that time in our unit. Pero over time, I enjoyed naman yung teaching and actually facilitating because of the projects. Yung projects kasi na meron sa NSTP, sa CWTS, particularly CWTS, I believe that these projects are really impactful to the community. Kumbaga, ito yung isa sa mga subjects na meron ka talagang maaring maging ambag sa komunidad. Lumulubog ka kasama ng mga estudyante mo sa community, di ba? So, isa siguro sa NSTP CWTS activity na tumatak sa akin ay yung maybe 2 years ago, it's in San Jose del Monte, Bulacan. So, meron kaming ka-partner organization. And ang goal namin nung time na yun is to provide technical assistance to select barangays in San Jose del Monte, Bulacan. And nagbahay-bahay kami nito, house to house, kasama ko ng mga estudyante. Interview namin yung mga household. At the same time, parang nag-a-assess kami ng structural safety based sa kung saan gawa yung materyales ng bahay. Para siyang rapid risk assessment. Tapos, after nun, minap namin, kasama syempre mga estudyante, yung exposure, para sa LGU's exposure database, using an app which is yung GeoMapper PH. So, ito yung gagamiting input ng LGU for their disaster risk assessment. DRRM plans, yan, ng LGU. So, siguro, tumatak siya sa akin talaga kasi nung panahong to, ang layo from UP. Tapos ang init, nakakapagod. Talagang nakakapagod yung field activities namin. Nakailang field activities din kami, parang 5 times na pumunta kami sa community, house to house. And kasama na din siguro doon yung with the barangay officials. Pero worth it yung pagsama namin sa mga estudyante, pag-interview ng house to house, kasi we believe that this really helped the community. First, in indirect manner, kasi through the LGU, nakakapag-formulate sila ng DRRM na plans nila. Pero at the same time, may direct influence din siya doon sa household mo. Kasi upon interviewing them, parang napapaisip din siguro yung household, safe nga ba talaga yung bahay ko once na magkaroon ng earthquake, for example, pag dumating na or nangyari na yung the big one, magsusurvive kaya yung house ko. Yun. So, that's it. Ayan. Just to share, classmate Noriza and classmate Gian, kami naman sa NSCP Diliman office, kasi yung mga different units natin from the 19 colleges sa atin na nag-offer ng NSTP, sila po ay nagsasubmit ng report. And ngayon lang nagkaroon ng muka na, sila pala yung mga ini-study namin bago namin ipasa yung mga report sa CHED, na ito pala yung mga out of the few na lumalabas outside UP. So, nakita ko rin po, tapos ito pala, si classmate Noriza pala yung advisor ng ating mga NSTP student. And it's really good to hear na yung mga itong very small ways but very impactful that it can affect yung paggawa ng decision ng ating mga LGUs on how they plan this MDRR plan na meron sila. And given nga na nasabi nga rin ni classmate Noriza na it affects also the household, na nagse-self-reflect din sila kung safe ba yung mga nagagawa nila. So, moving forward, paano kaya nag-come up yung mga students natin tungkol sa safety, awareness, and mapping for improved solid waste management and disaster? So, paano po kaya nila ito nabuo, yung the idea of having these projects in their CWATS 2 or NSTP 2? Yan. So, yung safety awareness and mapping for improved solid waste management and disaster risk reduction management, ito naman yung project ng students namin last year. So, nangyari is nag-identify kami, we as CWTS teachers, we identified first, sino kaya yung pwede natin maging partner community. So, ang goal, kasi sabi ko nga, prior, 2 years ago, San Jose del Monte, Bulacan kami, sobrang layo talaga. Sobrang nakakapagod kasi imagine, ang klase namin, kunyari lang ang klase mo is 1 o'clock. Kailangan, makaalis na kami sa UP ng 12 or 11:30 para makarating kami on time. Tapos, medyo late in the afternoon na rin nakakauwi ang bata dito sa UP Diliman, makakabalik, 'di ba? So, last year parang nag-goal kami, siguro malapit naman sa Quezon City. Yeah. So, we as
CWTS teachers, kami na yung nag-come up ng partner community na willing kami i-accommodate. And Barangay Holy Spirit and Barangay UP Campus responded to our call. So, in our first academic field activity with the students, kasama na yung mga students, nag-consult kami with the barangay officials kung ano ba talaga yung needs ng community in terms of solid waste management and DRRM. Kasi ito yung, kumbaga, parang expertise ng institute namin or kami as part of the Environmental and Energy Engineering Group in our institute. So, yung barangay officials naman, sa pangunguna, syempre, pamumuno nung kanilang punong barangay, sila yung nag-present sa amin ano ba yung problema ng community. For instance, Barangay Holy Spirit, meron silang areas na susceptible talaga sa disasters. Mataas yung disaster risk like fires, flood, earthquake, yan. So, upon identifying yung needs ng community, we presented sa kanila, syempre, ito po yung skills na meron kami, ito yung kaya namin gawin, kasama yung mga students namin, and finally, nabuo yung project na Safety, Awareness, and Mapping for Improved Solid Waste Management and Disaster Risk Reduction and Management. So, under this project, kasama yung mga students namin, marami siyang aspects. So, aside from identifying high-risk areas for these hazards, yan, or for disaster risk, we also assisted in mapping yung drainage and recommended locations for fire hydrants, for example, para ma-improve yung fire response efficiency ng barangay. Aside from that, in one of our partner barangays, we identified also and eliminate potential mosquito breeding grounds, yan, and educated the community members on flood risk, proper waste disposal, fire safety practices, and yun nga yung nasabi ko kanina, mosquito control measures din to reduce health and safety risks. So, yun yung mismong project. Thank you for that, classmate Noriza. No? Napaka comprehensive na itong inyong naging project. Pero matanong ko lang din, no, classmate Noriza, before I throw my other question, bakit pinagsama itong solid waste management at DRRM doon sa safety awareness and mapping project ng inyong mga estudyante? Actually, ang solid waste management, malaki yung kanyang influence or impact also sa disasters. So, kapag hindi maayos yung pagtatapon natin ng basura, most of the time, nababara yung mga drainage natin and this leads to flooding. Yan. So, interlinked yan. So, hindi siya separate na may problema ka sa disaster in terms of flood, tapos separate yung solid waste management problem. Oftentimes, interlinked itong dalawang ito. So, that's why pinagsama namin yung dalawa. Total, tamang-tama din naman, sabi ko nga kanina, sa group namin, sa Environmental and Energy Engineering Group, ng Institute of Civil Engineering, itong dalawang ito, these are some of our expertise din. So, saktong-sakto na mai-apply namin doon sa community. Classmate Teresa, can you walk us through from your experience on how the students would assess the current level of disaster preparedness among residents? Kasi nga, napag-usapan natin kung paano ba ito, how you gave birth, how everyone gave birth to the idea that this should be the project that you should be taking. But in terms of assessment, how did the students assess the disaster preparedness naman ng mga residente ng inyong mga pinuntahang komunidad? Yeah, so from our experience, yung mga estudyante namin, they approach this in a community-centered way, which is yun naman yung tinuturo talaga din namin in the institute, in our institute, even actually sa kabuuan ng NSTP, community-centered talaga dapat yung how you approach these kinds of projects, 'di ba? So after the first academic field activity namin, nag-conduct yung mga students namin ng household surveys and interviews. So, this is after the meeting with the barangay officials. So, bumaba din kami doon sa household level. And we conducted surveys and interviews. So, they asked the residents about yung awareness nila, yung about sa common hazards like floods, fires, even health risks related to, yung nasabi ko nga, mosquito-borne diseases. So,
ano din yung preparation na usually ginagawa nila during emergencies. So, nakatulong itong pagtatanong na to gauge ano yung knowledge ng community, at the same time, ano yung actual na preparedness na practice na meron yung community. So, aside from interviews, our students also did on-site observations. So, may walkthrough kami sa community. Talagang nilakad namin yung areas na suggested ng barangay, saan problematic in terms of fire, flood, yan, or merong mataas na susceptibility, for example, sa earthquake, yan. So, they check the physical indicators of preparedness like condition ng drainage systems, presence of waste accumulation, accessibility of evacuation routes, and availability of safety features like yung fire hydrant. So, nag-document din yung mga students namin, talagang picture sa community, may videos pa kami to show saan yung pathway papunta dito sa mga bahay na to. Kasi usually yung mga communities na ganito, masisikip yung daan. So, may videos pa, meron pang pagsusukat talaga ng gaano ka wide yung road na dinadaan kung sakasakali magkaroon ng emergency. So, aside from that, they work closely with barangay officials and local respondents. So, nag-consult kami sa mga kagawad, syempre kasama na rin dun yung barangay chairman. So, binalidate din yung information na nakuha namin from the residents, and naintindihan siguro ng students din, hopefully, yung existing protocols, resources, tsaka yung gaps na meron in disaster response. So, nag-combine yung mga ito, at finally, ginawa nga namin yung community mapping and risk assessment. Yan. So, overall, to assess yung current level of disaster preparedness ng community, it's a mixture of data gathering, field observations, tsaka stakeholder engagement. Ayan, napakahalaga nung pagbanggit ni classmate Noriza doon sa community-centered approach na meron tayo sa UP Diliman, lalo na sa ating mga NSTP classes. So, nabanggit doon yung mga kakulangan, mga hazards na nabanggit kanina. Pero upon the end of the project, since this was last year, ano po yung pinakamahalagang findings na nakita ng ating mga students doon sa paggawa nila ng assessment, doon sa actual footage nila, actual measurements and actual mapping nila after nila, ano po yung natuklasan nila dito sa Holy Spirit at Barangay UP Campus? Yan. So, sa naging assessment ng mga estudyante, may mga ilang critical gaps and risk areas talaga na nakita. Specifically, siguro mag-focus ako sa Barangay Holy Spirit kasi yun yung barangay kung saan talaga ako involved. So, yung other teachers kasi ng NSTP sa institute namin, doon naman sa UP kabilang campus. barangay. Okay po. Okay. So, medyo mag-focus lang ako sa Barangay Holy Spirit. Una, siguro, yung napansin namin talaga yung improper solid waste disposal. Kahit na meron na tayong laws related to solid waste management, talagang hindi pa rin maayos yung pagtatapon ng basura. Maraming areas na barado yung drainage dahil sa pagtatapon ng basura. Tapos napansin namin parang may mga bagong kaka-build lang na drainage facilities pero ang dami ng basura. So, dami nagtatapon sa hindi tamang lugar. So, ito yung tingin namin isang pangunahing dahilan kung bakit lumalala yung flooding, lalo na tuwing tag-ulan doon sa community. Pangalawang nakita namin, na-observe namin sa community is yung kakulangan sa fire safety infrastructure. So, may mga lugar na densely populated, pero kulang sa access sa fire hydrants, o kaya naman, ang hirap pasukin nung lugar. Yun nga, nasabi ko, sobrang sikip. Mga eskinita to eh. So, hindi siya mapapasok talaga ng fire trucks dahil masikip yung daan. So, mataas yung risk. And, of course, yung severity pag nagkaroon ng fire incidents. And finally, isa din sa nakita namin, yung gap doon sa integration ng waste management at disaster risk reduction. So, nasabi ko nga kanina kay classmate Gian, minsan these are treated as separate concerns. Pero nakita namin, very visible in the community, these are closely linked. So, especially when yung waste natin nagko-contribute sa flooding at saka sa health hazards. Yeah. So, overall, siguro ang pinaka-takeaway namin is, while there are efforts from the barangay, syempre, there is still a strong need for improved infrastructure,
syempre kailangan din ng sustained na community education at saka better coordination para mabawasan yung risks na ito. Okay. So, mahalaga yan mga classmates, no, na nagkakaroon tayo ng distinction dun sa mga terminolohiyang disaster at risk, no? At ang disaster kasi ay bunga ng hindi natin pagtugon sa mga risk o panganib na meron ng isang komunidad. So, later ay pag-uusapan pa natin yung mga concepts na yan in relation doon sa safety awareness and mapping for improved solid waste management disposal. So, sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon. At huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakup, and use the hashtag serbisyongtatakup. Maaari rin kayong magbigay ng inyong mga opinion sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Huy, hinga ka naman dyan. Kaya mo yan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi. Under love's heavy burden do I sing. Dagat man irog ng kaligayahan, lahat pati puso ay naaagnas ding marahang-marahan. Wow! Palawakin ang imahinasyon, ukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong Tatak UP. Nagbabalik ang Serbisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Gian Lebrojo ng DZUP. At ako naman si classmate Anthony Bagano Jr. Kasama pa rin natin si classmate Noriza Sadie mula sa Institute of Civil Engineering ng UP Diliman. Alright, so nung nakaraang segment ay pinag-usapan natin yung naging proyekto ni na Assistant Professor Sadie doon sa Institute of Civil Engineering sa UP Diliman ng NSTP at sila nga ay tumutok sa safety awareness and mapping for improved solid waste management at maging sa disaster risk and reduction management. At maraming napag-usapan kanina, no, pero ang gusto kong ipunto rin from the discussion earlier is yung pagkakakonekta ng solid waste management at maging ng disaster risk reduction management, na kung saan dahil nga nakikitang panganib din o risk o banta ang mga basura pagdating sa flooding, say for example, at sa iba pang mga sakit na pwedeng makuha, no, ay mainam na pag-usapan o tugunan ang dalawang mga proyektong ito, itong solid waste management at maging ang disaster risk reduction and management, no. At napag-usapan din natin kung paano nga ba sila nagkaroon ng ganitong proyekto at kung ano ang ginagawa nila upang masiguro, no, na maayos itong naipapatupad. So isa sa mga ginawa nila ay nakipag-ugnayan sila sa kanilang local government unit, the local government unit under the community that they are serving. Okay? So balikan natin si classmate Noriza. Classmate Noriza, ano ba yung kadalasang dahilan as to why disaster awareness efforts often fade after initial interventions base sa iyong karanasan?
Ayan, magandang tanong yan, classmate Gian, no? Kasi ito talaga yung common challenge, hindi lang sa Barangay Holy Spirit, kundi sa maraming communities sa ating bansa. So, isa siguro sa pangunahing dahilan kung bakit nag-fade yung disaster awareness efforts is yung kakulangan sa continuity. Madalas after the initial trainings or interventions na tinatawag, wala nang follow-through activities. So kaya unti-unting nakakalimutan ng mga tao yung natutunan nila. Pangalawa, meron tayong tinatawag na normalization of risk. Pag matagal nang walang major disaster sa isang lugar, usually yung mga tao nagiging kampante sila. Parang inisip na, okay lang naman, di naman na mangyayari ulit. Kaya bumababa yung sense of urgency. Pangatlo, siguro is yung tinatawag nating limited community engagement. Pag may mga programs, minsan top-down yung approach or one-time events lang. So, hindi masyadong nagkakaroon ng sense of ownership yung community natin. Mas nagiging effective sana kung tuloy-tuloy yung at participatory yung nagiging approach. So, yung residents mismo, parang nagkakaroon sila ng sense of ownership, mas involved sila sa planning at sa implementation. Meron din syempre yung factor ng resource constraints. So, minsan kahit gustuhin i-sustain yung programs, kulang sa budget, manpower, or technical support. And siguro panghuli, meron ding competing interest or competing priorities. Yan. So, madami kasi sa ating mga residente, lalo na sa mga mahirap na komunidad, may mas immediate concern sila like yung trabaho nila, yung kita nila sa araw, yung araw-araw na pangangailangan nila. So, kaya pag pinag-usapan yung disaster preparedness, pag kunyari nagpatawag ang barangay ng meeting, napapabayaan or hindi talaga nakakapunta dahil nga merong tayong mga priorities na gustong mauna. Yan. Kasi syempre, need talaga ng community, yung araw-araw na pangangailangan nila. So, sa experience namin, ang mahalaga is to really design interventions na hindi lang one time, kundi integrated siya sa daily practices ng community. So, natutunan namin na dapat talaga may partnership with the barangay. Kasi sila yung magko-continue ng programs na binaba mo doon sa community. So, tulad ng ginawa namin, yung proper waste management, regular drills, and of course, continuous education para mas-sustainable yung awareness. Ayan, tama po yan. And based from observation as well, tama naman po yung mga nasabi. And of course, when it comes to continuity rin, as mentioned by classmate Noriza, is that dapat may follow-through na napaka-importante. And I think given the resources that we have, like may LDRRM tayo or CDRRM tayo sa mga cities, so I do believe that they produce yung trainings, pero dun lang natatapos, di ba ma'am, classmate, na after the trainings, what happens next. So it's really good that there's like a multi-sectoral approach that we're doing here. So we NSTP students enter into this project. So may mga NGOs din ang focus nila ay disaster risk management. But again, it goes down to the community on how they own ownership. Kasi sila, and with their local government, through the barangay levels, will be the ones who will continue these projects. And basing from that, sa atin naman mga perspective ng ating mga students at nung ating mga community members, paano kaya nakatulong yung mapping or GIS para mas maintindihan nila ang mga risks or mga panganib na as you mentioned, sometimes kung feeling nila na normalize na ay wala namang nangyayaring disaster, parang paano kaya nila na-realize na baka mangyari ito or what, and so forth po. Ayan. So, para sa amin, malaki talaga yung naging role ng mapping sa community. Una, syempre, pag may maps ka, nagiging visual. Mas madaling maintindihan yung risk. So, instead na abstract yung concepts, makikita ng community sa mapa saan exactly yung flood-prone areas, fire-prone areas, saan naiipon yung basura. Mas nagiging siyang real yung risks kapag nakita mo na nasa actual location mo pala ang taas pala ng risk doon sa actual location mo based sa map. So, syempre, pangalawa, nakakatulong din yung mapping sa pag-identify para sa amin na nag-a-analyze, nakakatulong siya sa pag-identify ng patterns and connections. So, halimbawa, nakita ng mga students namin na yung areas na madalas bahain ay kadalasan may baradong drainage due to improper solid waste disposal. So, mas naiintindihan namin in our analysis na connected yung solid waste management and disaster risk. Kasi, pwede na
binabaha siya pero hindi naman barado yung drainage. So, may disconnect yung dalawa. Pero for this, kung makita namin merong connection yung dalawa, mas mare-reflect yun sa analysis, yung patterns tsaka connections. And also mapping, nagiging tool siya for tinatawag na evidence-based decision making. That's right. Hindi lang opinion yung basis ng namin, ng solutions yan. May data kang makikita, may spatial analysis na pwedeng gamitin actually ng barangay para mag-decide sila saan nila ilalagay kaya yung fire hydrants, for example, dahil ito yung result ng mapping namin. So, alin dito yung priority kaya na pwede nating linisin na drainage, saan dapat mag-focus yung interventions. Siyempre, yung students namin, para sa aming mga teachers, we believe na mapping is very important for our students kasi it helps them also to develop systems perspective. So, hindi lang hiwa-hiwalay na problema yung tinitignan ng estudyante namin, kundi isang interconnected system. So, merong environment, infrastructure, and of course, human behavior. Number one reason kung bakit tayo may problema ngayon is because of human behavior. So, talagang mapping, I believe naging tulay siya for data, understanding, and yung action. Para mas maging informed, syempre yung informed and at the same time targeted yung interventions namin sa community. Yan. So I think mahalaga nga talaga itong mapping, no, to make sure na science-based or evidence-based yung mga pagtugon natin sa mga real-life problems, no. And before I throw my other question, may isa muna akong paunang question kasi I do agree na human behavior has a lot to do when it comes to what you call this improper solid waste disposal. Pero may mga nakuha din ba kayong mga insights mula sa komunidad kung saan ay dahilan din siguro kung bakit nahihirapan yung proper na solid waste management ay dahil perhaps hindi maayos yung pagkokolekta ng basura ng local government. May lumabas bang ganong mga insights mula sa inyong mga pagbisita sa mga komunidad, classmate na Riza? Naku, totoo yan. Pero syempre, hindi aaminin ng local governments natin yung minsan yung mga pagkakamali nila related sa collection, no? Pero, not necessarily specific to Barangay Holy Spirit, pero madami tayong communities in the Philippines na ang solid waste disposal, kaya nangyayari na hindi maayos yung pagdidispose ng mga tao kasi talaga lack of collection. So, lalo-lalo na sa mga provinces, very evident ito na hindi nako-kolekta yung basura. Ang ending is either itatapon na lang sa water bodies or susunugin, which is hindi naman dapat, di ba? According to our laws in RA 9003, bawal po ang magsunog ng basura. Pero this is still happening in our country. So, hindi lang siya dahil sa maling pagdidispose. Well, yung maling pagdidispose, bukod sa behavior issue siya, yung behavior issue naman kasi nanggagaling din sa context ng community mo. So, kung meron kang mga ganitong problema in terms of infrastructure, in terms of architecture, and so on, kailangan gawa ng paraan para ma-divert yung behavior doon sa accepted behavior na gusto natin. Indeed, no? So, classmate Teresa, sa inyong mga karanasan, what role do local stakeholders, especially those with authority, the barangay officials, perhaps yung mga volunteers then, play in the success of DRRM initiatives? Can you share an example, a specific example where the stakeholders actively participated? Yan. So, sa amin naman, sa community na aming kapartner, napakalaki ng role ng local stakeholders, lalo-lalo sa success ng DRRM initiatives. Actually, ang ating local stakeholders, ang tinatawag naming backbone of the project. Kasi silang, unang-una, sila ang may alam ng knowledge saka context ng community nila. So, yung barangay officials na kausap namin, yung volunteers, at the same time yung household, sila yung nakakaalam saan yung high-risk areas, saan, sino dito sa mga community members namin yung pinaka-vulnerable, ano yung recurring issue sa community. So, this helps ensure na tama and relevant yung interventions namin. Hindi naman po pwedeng magbigay kami ng solution nang hindi namin alam yung local knowledge or context.
Pangalawa, syempre, itong ating tinatawag na local stakeholders, sila yung nagbibigay ng legitimacy and trust. Mas nagiging open and cooperative yung residents natin kapag yung programs namin ay endorsed and actively supported ng barangay. So, hindi siya dumatating na external project, kundi bahagi siya ng community effort. Kaya actually, all throughout our academic field activities, lagi kaming may kasamang volunteer or may kasama kaming barangay officer or HOA officer. Kasi mas nagiging, lalo kapag nakikipag-usap ka sa households, nahihiya sila pag outsider yung kumausap. Pero once na may kasama ka na from the barangay or volunteer, HOA officer, yan, mas maayos yung communication. Di ba? Na-explain din sa kanila bakit namin ginagawa ito. So, actually, itong local stakeholders natin, sila din ang susi ng sustainability. So, kahit matapos ng involvement ng students namin sa CWTS, yung barangay officials tsaka yung volunteers, sila yung magpapatuloy dapat ng initiatives. So, maaring ito yung monitoring ng waste practices, maintaining the drainage, di ba? And yung organizing ng drills natin related to fire evacuation, mga ganyan. So, mga disaster na related na drills, di ba? So, for example, sa Barangay Holy Spirit, naging very active yung kanilang barangay officials under the leadership of barangay captain, si Valmosina, yan. And one of their kagawads, specifically Kagawad Orly, sila yung kausap namin talaga. So, during our field activities, as I've said earlier, sila mismo, syempre hindi nakasama yung chairman sa pag-house to house namin. Pero, meron talaga silang pinasama sa amin na coordinators, yung para ma-conduct namin yung community consultations, household surveys, yan. So, etong mga tao na to, hindi lang sila participant sa program namin. So, we consider them as partners and co-creators of the solutions. Ayan. So, adding towards that, makikita dito yung reflection on the chief or the barangay's captain and of course the other officials of the barangay and the volunteers as well, yung participation nila on making sure or gathering the data and implementing the project, making sure that it is really impactful, di ba? Kasi kung really involved sila, matutuntunan natin yung pinaka-problema. And of course, nakita na natin sa kwento ni classmate Noriza yung ease of doing things kung may tagaloob na tumulong sa inyo. Like, unlike if you do it on your own, right? So, this is how and to term it, yung sabi nga ni classmate Noriza na, they become partners na. Hindi lang sila participants, but they are already involved and become partners of the project. So, looking into the bigger picture or a futuristic vision, ano naman yung magiging a role ng academic institution on how can they contribute to strengthening the long-term community disaster preparedness coming from this findings or these projects that you have been doing with different communities such as in San Jose del Monte, Bulacan, and also Holy Spirit. Ano po yung parang nakikita yung pattern or ways on how academic institutions such as UP contribute to strengthening the long-term goals of DRRM? Yan, magandang tanong yan, classmate Anthony, no? Malaki talaga ang ambag ng academic institutions, lalong-lalo na pagdating sa strengthening ng long-term community disaster preparedness. Especially because we in the academy, we bring together research, education, and community engagement. So, di ba sa UP, meron tayong teaching, research, at saka service or community engagement, di ba? And UP can provide, specifically UP, can provide technical expertise and research-based solutions sa communities natin. Universities such as UP can help our communities understand ano yung risks through data analysis, mapping, evidence-based recommendation. So, hindi lang short-term fixes yung kaya nating ma-recommend, kundi long-term strategies. Mahalagang role natin as an academic institution sa capacity building ng community. So, hindi lang tayo nagtuturo sa students natin, we also train the communities and the local stakeholders. For example, pwede tayo mag-conduct ng workshops on waste management, disaster preparedness, risk assessment. So, the knowledge stays
within the community, hindi lang sa students natin. So overall, ang role natin as an academic institution is not just to study the communities, but to become active partners in building yung tinatawag nating resilient and informed communities over the long term. So UP as a researcher, but also learning from the community and also being a partner of the community, we can learn a lot from the communities also. Despite us being or having the technical expertise as what classmate Neriza mentioned. So classmate Neriza, in your observation, ano naman yung mga natutuhan or realizations ng estudyante when you converse with them mula sa kanilang karanasan sa inyong proyekto sa College of Engineering? Yan. So, thank you for that question. Magbabase na lang ako sa siguro sa students' final feedback evaluation kasi usually at the end of the semester, we have this feedback form na pinapasagutan namin sa mga students namin. So, majority of our students in the feedback form said na yung doon sa evaluation nila that the activities quote unquote made them aware of their own biases or prejudices. They became more aware daw of socio-economic, political, and other national issues and concerns in the community. And through the CWTS2 activities, they had a better understanding of their role as a citizen and future professional. Meron ding statement doon na nagsabi na the idea of combining coursework with service to the community should be practiced in more courses at the university. Yan sabi ng iba naming estudyante. Actually, majority of the students agreed to these statements. So in my observation, I think mas na-appreciate ng students yung value ng community engagement. Hindi sapat yung magbibigay lang ng solutions Kailangan makinig, makipag-collaborate tayo sa residents. Kumbaga, pupunta ka talaga sa community, lulubog ka. Malalim na yung lulubog, Kasi sa amin, hindi naman talaga years yung paglubog sa community. Parang every week lang, parang 5 times yung AFA namin. Pero marami na kaming natutunan doon sa 5 times na pagpunta namin sa community. What more kung mas matagal pa, Mas mahaba pa yung engagement namin sa community. So, I believe these projects, nagkaroon yung students namin ng tinatawag na sense of responsibility as future engineers and professionals na yung ginagawa nila may real impact pala sa buhay ng tao. Ayun. Thank you, classmate, for sharing yung mga reflection by the end of the program. So, at least minimum of 32 hours or 40 hours. So, kulang talaga yun. But the immersion that they have, yun yung mga realization. But that's being a sophomore. So, they still have 2 more years to apply what they have been learning, to volunteer on other organizations that they have in the college or sa university man or from other organizations outside UP. But with that, since DRRM is one of the common modules ng NSTP, and of course we're focusing on the mapping perspective, but since it's a common module, ano naman po yung maipapayo nyo specifically for non-engineering students who also would want to dive into DRRM initiatives para mas mapabuti pa, mapalawak pa yung mga ganitong initiatives? Yan. Siguro kung non-engineering students, general muna, ang payo ko siguro sa mga estudyante, generally, pagka nagkaroon siguro ng community engagement, dapat i-ground nila yung community, lagi dapat naka-ground sa community needs yung projects na ipropose nila. Kailangan makinig muna sila dun sa community, unawain nila yung actual na sitwasyon bago sila mag-propose ng solutions dun sa community. And sabi din sa NSTPC What's One, hindi tayo savior ng community. Dapat actually itong community, usually alam din nila anong solution sa problema nila So, kailangan ma-realize nila ito yung solution sa problema ko at ito yung kailangan naming gawin. And if gusto nila yung initiatives like mapping, kung hindi sila engineering, meron din naman mga courses talaga na nagmamap like geology and so on and so forth. Pero for those na interested in mapping, they really need to learn about papaano ba itong software, ano yung software na ginagamit, ano yung siguro yung knowledge behind mapping, and
once na natutunan nila to, during their community engagement, they should be consistent in their documentation and data gathering. Kasi dito nakasalalay yung quality ng maps na ilalabas mo and yung analysis. So when we propose solutions, aside from the two that I've mentioned, isipin din siguro yung sustainability ng projects mo or ng outputs mo. Hindi lang siya for project compliance. Minsan kasi NSTP, compliance, required kasi, hindi naman graded, Not diba? graded. Oo, pero ang dapat nasa isip ng mga students, may long-term use at impact itong projects ko dito sa community. Exactly pa. Classmate Noriza, no, may gusto lang ako itanong bago tayo mag-break at it's related to what was asked by classmate Anton. Itong dahil nga NSTP is open to all students, so am I correct na sa CWATS or NSTP ng College of Engineering ay pwedeng mag-enroll ang mga hindi taga College of Engineering? Yes, definitely. Although majority of our students are from civil engineering, pero meron kaming mangilan-ngilan na students na under different colleges. So, classmate Noriza, what if, for example, ako, nung undergrad ako, galing ako sa College of Mass Comm, ngayon ay College of Media and Communication. How can I be, meron bang proseso na kung saan nakakapacitate yung mga non-engineering students to know how to do mapping since that's the project? Yes, actually itong mapping namin dito, yung ginamit naming app, GeoMapper, is very simple lang siya, kaya siyang intindihin ng kahit hindi ka nagtapos ng civil engineering. Our students actually, yung mga CE students namin sa CWTS, these are sophomore students. Hindi pa talaga to naturuan ng major CE subjects So, kumbaga yung knowledge na meron ng CE students sa amin, yun din most likely yung knowledge na meron yung non-CE students. So, pantay-pantay sila. Level naman yung ground. Kung may edge man ng aming mga CE students, siguro basic lang din related to mapping. And I believe kung sakasakali naman na merong skills ang aming students na wala doon sa outside engineering, nakakatulong pa rin yung expertise or yung skills from other colleges doon sa solutions na pinopropose namin sa community. Like for example, sa Masscom, in drafting, siguro yung aming mga IEC materials, di ba? Yung mga engineering, hindi ko sure kung lahat ay informed or knowledgeable on how to present the data in a poster, di ba? So, feeling ko alam ng mass communication yan, how to put in a graph or put in a poster na mas maintindihan ng mga community yung data na ipepresent namin sa kanila. So, I believe kahit anong college ka pa, meron kang specific set of skills na makaka-contribute doon sa community. And that's very good to hear, classmate Noriza. So, kung kayo po ay interesado doon sa ginagawa ng College of Engineering at ng Institute of Civil Engineering in particular sa kanilang CWATS classes, no, ay at course, ay pwede po kayong mag-enroll, no, kung nais po ninyong tumutok sa safety awareness and mapping for improved solid waste management at maging sa disaster risk reduction and management. So, pupunta muna tayo sa break mga kasali at mga classmate. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatak-UP, and you can also join the conversation by commenting on our Facebook Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Uy, ikaw. Oo, ikaw. Naalala mo ba kung anong manahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe. Papo yung 20. Iyang kakainin mong pagkain.
Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602. Serbisyong Tatak UP. Our hashtag dito sa Serbisyong Tatak UP. Ako po muli, si classmate Gian Librojo ng DZUP. At ako naman si classmate Anthony Bagano Jr. At kasama pa rin natin si classmate Noriza Sadie mula sa Institute of Civil Engineering ng UP Diliman. So sa nakarang segment, ating napag-usapan yung pagiging backbone ng ating mga community members, specifically sa ating mga stakeholders. Andyan po yung mga barangay officials natin, ating mga volunteers, mga HOA, officers, and of course yung ating mga community members mismo. At ating rin napag-usapan yung mga realization at mga tips and tricks na nabigay ni classmate Noriza sa ating mga estudyanteng interesado sa paggawa ng proyekto patungkol sa DRRM initiatives. So thank you so much, classmate Anton, for that recap. So dahil nga nasa last segment na tayo ng ating programa, mga classmate, ay may ilan na lamang kaming mga katanungan kay classmate Noriza. Classmate Noriza, what recommendations would you suggest for future student-led DRRM projects aimed at promoting community awareness? Yan. So siguro para sa mga estudyante natin na gustong ma-involve sa DRRM projects, nasabi ko na rin kanina, no, I would recommend first to ensure na yung interventions natin ay community-driven at participatory. Meaning, yung students natin, they should co-design activities with the community, not just for them. So, hindi lang para sa komunidad, kundi kasama ang komunidad doon sa projects na ipopropose natin. So, kagaya din ng binanggit ko kanina, focus on sustained awareness campaigns. Hindi lang one-time seminars kasi ang disaster preparedness, it is built through repetition and practice. Also, very important to strengthen the use of simple and accessible communication tools like yung ginagawa namin, visual maps, infographics, and if gagawa tayo siguro ng mga ganito, dapat syempre local language ang ating material or yung language na talagang maiintindihan ng community. So, dapat yung message natin easily understood by the community. And finally, make sure na clear yung turnover or handover or continuity plan natin with the barangay or yung future partners natin. Yan. So the initiative, so that yung initiatives natin hindi siya mag-end once na yung project ay nag-end na. So sana may tuloy-tuloy. So overall yung key sa in terms of DRRM is DRRM projects or initiatives, dapat continuous siya, inclusive, and practical sa ating community for their everyday lives. Ayun, ang galing ng mga suggestions na nabigay ni classmate Noriza, from the conceptualization to the initiation of the project until to the continuity or turnover. Ayan, so sa ating mga students na nakikinig, okay, please take down your notes. Ayan, so yan, bago tayo magtapos sa ating programa, classmate Noriza, ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga NSTP students, sa ating mga reservists, both sa NSRC and ating mga CAF or Civil Armed Force Reservists, sa ating ROTC at mga kabataan na nakatutok sa atin ngayon? Thank you, classmate Anton. Yan, para sa ating mga NSTP students, reservists, at syempre yung mga kabataan na nakikinig ngayon, nais ko lang ipaalala sa ating lahat na yung kahalagahan ng pagiging responsable,
mapagmalasakit sa kapwa, at syempre yung handa sa paglilingkod. Yung DRRM and community work, hindi lang siya tungkol sa technical knowledge eh. Ito din ay tungkol sa pagmamalasakit mo sa komunidad at pagmamahal sa kapwa-tao. So bilang kabataan, malaki yung role natin sa pagbuo ng mas ligtas at mas maayos na lipunan. Syempre higit sa lahat, lagi nating tatandaan na yung kakayahan na meron tayo ngayon, pagkakataon na makatulong tayo sa ating kapwa, biyaya yan mula sa Diyos, yung strength na meron tayo. So, now, maging patuloy tayo maging instrumento, no, ng pagbabago sa bansa natin. At the same time, hope, pag-asa sa ating komunidad. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, napakaganda, classmate Gian, ng panghuling mensahe na batid sa atin ni classmate Noriza. Maraming salamat, classmate Noriza, no? At more power to you and the CWATS program there at the Institute of Civil Engineering in the College of Engineering here at UP Diliman. So maraming salamat sa inyo. And of course, sa ating mga estudyante ay tulad nga na nabanggit ni classmate Anton ay sana ay nakapag-take down kayo ng notes dahil nga fruitful or insightful nitong ating naging discussion. So, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po muli kay classmate, Assistant Professor Noriza Sadi ng Institute of Civil Engineering ng UP Diliman College of Engineering. Maraming salamat. Ayan. So, with that said, ating shortly balikan yung ating naging topic. So, to our students who are listening right now, so we have discussed safety awareness and mapping for improved solid waste management and disaster risk reduction management. And yung naging scope nito ay yung mga proyektong isinagawa ng ating mga NSTP CWAT students nung nakaraang taon sa Barangay Holy Spirit. So, madaming natutunan. Also, nakapagbigay rin si classmate Noriza ng other projects during the pandemic and after the pandemic. So may mga similarities na nangyari, that there were similar challenges, and of course there's also this background of going into the communities and offering our service with a heart. Yan po. So laging pagsiservisyo na yan ang alam natin na tatak UP Diliman. Yan. So classmate Gian? Yes, so mga classmates, for the general public, no, katulad yung nabanggit ni classmate Noriza, ay disaster risk preparedness is a habit. So we have to continue to practice it and make it a habit, no? Dahil you don't know when a disaster would strike, especially when it comes to earthquakes, no? Yung mga hindi talaga inaasahan, no? So really have to make it a habit para pag dumating na yung sakuna ay hindi siya maging disaster dahil tayo mismo ay equipped and we are knowledgeable of what to do, kung saan pupunta kapag nagkaroon ng earthquake, kung ano bang dapat nasa mga kagamitan natin, no, kapag may baha, no, at ano bang dapat gawin. So, and yung mga reminders yun, so we have to remember those every day, every minute, and every second of our life. So, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/serbisyongtatak-UP. And mga classmates, tutok po kayo sa susunod na episode ng Serbisyong Tatak UP. Muli, ako si classmate Gian Librojo ng DZUP. At ako naman si classmate Anthony Bagano Jr. ng NSTP Diliman Office. Samahan niyo muli kami ulit sa susunod na episode, alas 11 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka. Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas kamay, mga bagong bayani, sa harap ng pagsubok, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa.